Amen. As we enter with this new decade of history ng ating simbahan, alam po natin ang tema natin ay For whatsoever a man soweth, that and that only is ito. For that and that only he will reap. Amen. Sa buhay po natin ay madali lamang na sumunod sa mga dapat gawin. Ang ating pong papag-aralan ngayon ay kaugnay sa binhi. Seed must be planted to the ground so that it will bear fruit. Ang binhi po ay dapat mahulog sa lupa upang ito ay tumubo at mamunga. Pero yung pagbagsak sa lupa bago ito ay magkaroon ng bunga is a long process. It is a long process. At lalo pa ngayon sa ating pag-aaral, ng ating pagpapag-aralan, hindi po sa labas ng ating buhay, but we will have to deal it with our life. Ibig po sabihin, sa maikling title, we are the seed. Tayo po yung binhi. Ano po ba ang dapat gawin sa binhi? Madali lamang po sa tao yung gumawa, sapagkat ito ay sa labas ng kanyang buhay. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay ating buhay, medyo marami po ang mga, they will be afraid and they will be aloof and they will not receive. Because ano to, personal na ito eh. Okay lang kung may gagawin ako, okay lang kung magbibigay ako, okay lang kung pupunta ako doon. Pero kung personal na yan, hindi namin yan. Ngayon pong umaga, samantalang ating pinag-aaralan ay ang pagtatingin ng binhi, maliwanag po at ating papag-aralan sa pagitan ng salita ng Diyos na tayo po yung binhi. We are the seed. Sabihin nga po natin, ako yung binhi. Ako yung binhi. Okay. Introduction po sa Genesis chapter 3:15. English ba yun? English ba yan? And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Okay. Ang isa po sa pangalan, one of the names of the Lord Jesus Christ is the seed of the woman. Narinig niyo na ba yan? Jesus, the seed of the woman. Ang ibig po sabihin, ang buhay na ikinabuhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay galing sa babae. Lahat po tayong nabubuhay came from the seed of man. Siya lamang po ang seed of the woman. Wala pong seed ng tao ang pumasok sa kanyang buhay. Seed of the woman. Nagpapahayag po ito. Yun din po yung sinasabi sa Galatians 4:4 sa English, na he is made of a woman. Hindi siya made of a man. Kaya po meron tayong katuwiran dito na sabihin na tayo po bilang tao ay inihahambing sa isang binhi. Payag po ba kayo? Tayo po ay isang binhi
nating gampanan. Lagi ko po itong pinapahayag na tayo po dito sa lupa ay nabubuhay hindi lamang para kumain at matulog at magpahinga and occupy space in this earth, but every one of us, God has given us time, talent, and treasure to spend to fulfill our purpose and plan here on earth that God has given unto us. Maliwanag po ba? Amen. Kalimutan na po natin yung kahit tulog. Meron pong purpose at yun ba para po matupad natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay, meron po yung proseso. The process, yun po ang ating papag-aralan ngayon, ayon sa salita ng Diyos. Pero maliwanag po na ating ilagay sa ating kaisipan na tayo po ay binhi. At ano po ba ang dapat maganap sa binhi? Okay. John chapter 4:24. English. John 12:24. Truly, truly I say unto you, unless a grain of wheat falls unto the ground, the earth, and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. Okay. So, ang una pong dapat maganap sa binhi ay mahulog sa lupa. The seed must fall on the ground. Yung pong falling on the ground is a negative word at walang gustong pangyari sa kanyang buhay ang ganon. Because falling down, London Bridge is falling down. Ang falling down po ay it is a negative word that is connected to hindi pagtatagumpay at hindi magandang word. But kahit hindi po natin gusto, but we have to undergo falling down on earth. Yun po ang unang dapat maganap sa buhay ng isang tao bilang binhi na tayo po'y dapat mahulog sa lupa. Yun lamang po salitang hulog, nakakatakot na. Lalo pa sa lupa. Kasi ang lupa, pag ating tinitingnan, karamihan, ang tingin sa lupa ay libingan. Libingan. Noong pong nakaraang mga linggo, kami lang yata po ang kumanta sa gitna ng sementeryo. Naglibing po kami ng pamangkin ko sa Tagkawayan at kami lamang po sa kulat ng mga taong naroon, kami lang po ang kumanda ng masaya sa libingan. Siya'y buhay, ako'y walang takot. Ang bihira po yan. Event ng history sa Tagkawayan. Ang pagkahulog at ang lupa ay hindi maganda ang connotation, ang kahulugan sa maraming tao. Pero sa pag-aaralan po natin ngayon, it is a must for a seed to fall down on the ground. Ito pong lupa na ating pag-aralan, hindi po ito libingan. At mula ngayon ay ating titingnan ng lupa na ito ay womb. Ito ay bahay ng buhay. Womb. Katulad sa babae na ang binhi ay nabubuo sa womb ng isang babae. The same way that God created the land, the ground, the soil, to be a womb. At papag-aralan po natin yan sa salita ng Diyos. Ang lupa po ay womb, nagbibigay buhay. Ang lupa po ay pangalawa sa nagbibigay ng malakas na energy sa mundo.
Ground is the second energy producing here on this earth. Kaya ang tingin po natin sa lupa ay energy producing, hindi lamang libingan. So, hindi natin dapat katakutan. Okay. Unless a seed, a grain of seed, falls on the ground, it will remain alone. Marami po sa buhay natin bilang Kristiyano ay hindi pa nahuhulog sa lupa at hindi pa namamatay. Paano po natin malalaman ang Kristiyano ay buhay pa? Buhay pa sa sarili niyang buhay na nakaraan bago matagpuan ng Panginoong Yesus. Paano po ba natin ma-recognize ang isang Kristiyano na buhay pa? Konting marinig na kontra sa kanya ay mayroon ng malaking problema na isinasagot. Ano yung sinabi mo? Buhay pa po. Hindi pa po nahuhulog sa lupa at hindi pa namamatay. Yan po ang problema. It is a must. Yun din po yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na tayo ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, bago na tayo dahil kunin muna natin sa Galatians 2:20. Diba? Sinasabi natin yun. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not I, but Christ lives in me. Amen. Hindi na po tayo sumasagot sa mga hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Because we know that we live in this fallen world and lahat ng tao ay imperfect. So, huwag nating asahan na lahat ng tao ay magiging mabuti sa atin. At kung ano man ang ginagawa nila laban sa atin, we just keep silent and pray. Dahil namatay na tayo, sabi natin, ganyan din ako nung dati nang hindi pa ako namamatay. Hindi pa ako na-crucify kasama ng Panginoong Jesucristo. At ito ang ating pong pinapag-aralan ay siya din sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na tayo po ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng nakaraan ay tapos na. Amen. Dapat we have to say goodbye to our old self. Say goodbye to all characters. Say goodbye to all our hardships in life. Say goodbye to yesterday. Di po ba? Upang tayo ay may kakayanan na lumarap sa isang bagong buhay araw-araw. Okay. Tayo po ay isa ng bagong nilalang. Kaya lang, because of self-preservation, ang tao po ay mahilig na tangkilikin o proteksyonan ang kanyang sariling buhay. At kung ang lahat po ng tao ay laging naghahandang proteksyonan ang kanilang buhay, nagkakaroon po tayo ng maraming boundaries in life. Kaya hindi po ang tao, kahit na Christian na, ay hindi magkaisa. Because we put boundaries, we preserve our lives. Self-preservation. Pinipreserve po natin ang ating buhay, ang ating dignidad, ang ating pwesto sa gobyerno. At lahat po ng tao ay nagkakaroon ng self-preservation. Kaya, hindi po magkaroon ng kalayaan ang bawat isa sa atin na magkaisa. Okay. Yun po ang sinasabi, 1 Corinthians 15:36. Kailangan po ay maramdaman natin na tayo'y namatay na sa dati nating buhay upang
tumubo ang isang bagong buhay. Katulad po ng binhi, ang isang binhi po na nahulog sa lupa ay nawawala na yung kanyang unang kalalagayan na siya'y binhi. Ito po'y nabubulok, ito po'y namamatay upang sumibol ang isang bagong buhay. Di po ba? Tayo pong lahat ay nagtatanim at kung tayo nakapagtanim ng butil, nakikita natin na wala na yung butil, ngunit may bagong buhay na lumalago. Bagong buhay na lumalago. Kailangan, bawat isa po sa atin bilang butil ng binhi ay maramdaman natin na tayo ay then what you saw does and come to life unless it dies. Wala pong anuman dito na hindi muna namamatay bago ito ay magkaroon ng bagong buhay. Sa binhi. Kasi po, pag ang binhi ay namatay na sa kanyang dating kalalagayan, ang isang bagong buhay ay dumarating. Mark 4:27 and 28. Pupuntahan po natin ang proseso ng isang binhi matapos ito ay mahulog sa lupa at mamatay. Kasi po mayroong warning, kung hindi daw po mahuhulog ang binhi sa lupa at mamamatay, it will remain alone. Marami po tayong nakakausap na tao, kahit Kristiyano na, meron po silang pakiramdam o meron silang habit, meron silang vices, na gusto nilang laging nakikibarkada, o lagi sa party, o lagi sa kainan. Kasi kung wala po sila sa ganong mga pagtitipon at maraming tao, they felt alone. Maunawaan po natin bakit ang isang tao ay laging nasa party, laging nasa inuman, o laging nasa barkadahan, because he felt alone. Gusto niya laging may kabarkada. Siya ay alone because hindi pa niya naramdaman na siya'y mahulog sa lupa at mamatay upang magkaroon ng isang bagong buhay na madama niya sa darating na bagong araw. Yan po ang dahilan. So kung makakakilala kayo ng mga tao na laging nasa party, laging nasa inuman, laging nasa barkadahan, buhay pa po siya sa kanyang dating ugali because hindi pa siya nahuhulog sa lupa at hindi pa siya namamatay. Kung hindi pa namamatay, wala pong bagong buhay na darating sa kanya. Tayo po ay binhi at karamihan na po sa atin ay nararamdaman na natin, na-experience natin na tayo nahulog na sa lupa, tayo ay kasama na namatay ng Panginoong Yesus pa sa krus at sa kanyang pagkabuhay na muli, ang ating pong buhay na yun na ikinabubuhay. Kaya buhay ng Panginoong Yesus. The resurrected life of the Lord Jesus Christ is the life that we now believe. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bigay na ng bagong buhay. Okay. Sa isang bagong binhi, ating pong papag-aralan na ang kailangan sa isang bagong binhi na tumubo matapos namatay, ito'y nakatanim sa lupa. Okay. Ang pangalawa po ay ang araw. The sun is the highest form of energy. Siya po'y malakas na magbigay ng energy. Kaya nga ang mga halaman ay tumutubo at namumunga at nananatili na buhay at nagtatagumpay sa kanilang pagtubo. Pero isipin po natin, tayo na binhi na dumadaan sa proseso bago tayo magkaroon ng bunga,
Alam na natin na tayo ay bumagsak na sa lupa, tayo namatay na sa dati nating kaugalian at buhay sa nagdaan. At tayo po ay binigyan ng Panginoon ng bagong buhay with the ground that we step on ay sapat upang ang binhi ay mabuhay. Ikalawa po, upang ang binhi, bagong binhi ay mabuhay, kailangan ito ng sun, ng araw na nagbibigay energy. How much more tayo po na ang sun natin is spelled S-O-N. Hallelujah. Yung pong ating sun is S-O-N. Alam po natin na ang Panginoong Jesus ay siya na ang nagtagumpay. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won them all for me. Amen. Kung atin po laging iisipin at itutuon ng ating kaisipan at puso at damdamin for the Son who had given us life, wala pong mahirap sa mundo. Amen. The process of falling down, the process of dying, the process of growing, wala pong mahirap doon, kasama natin ang Diyos. Di ba? At ang Diyos natin kasama ay nagtagumpay na sa lahat ng gawa ng kaaway. Ano bang ating ikakatakot sa buhay? Meron pa po ba? Wala na. So, we need a ground to be planted on. We need a sun, S-O-N, sa lahat ng araw ng ating buhay. And God gives air. Kailangan din po ng tanim ng hangin. Yan. Alam po natin ang hangin ay, una muna is, ang buhay na ating tinanggap mula sa Ama is the life from God. Because in Genesis 2:7, ang lupa at the dust na ginawa ng Panginoong Ama na korting tao ay hindi naging buhay hanggat hindi niya ito hiningahan ng kanyang buhay. God the Father gives life to human beings. At ating pong laging tatandaan at laging i-appreciate that this life is the breath of life that God has given us, entrusted unto us. Kaya nga po, habang tayo'y humihinga, ay ating maalala at ating madarama ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. At kung ito'y ating naiisip, itong proseso na ating dinadaanan ay hindi po mahirap dahil kasama natin siya. The breath of life. Ngayon sa ating pong panahon ay pinagkaloob pa ang banal na Espiritu na siyang hininga ng buhay, bagong buhay, na siyang gumagabay sa lahat ng araw ng ating buhay. Ang banal na Espiritu po ay biyaya, regalo ng Panginoong Jesus sa atin nang tayo tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinabi niya, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ipapadala ng Ama ang Kanyang regalo para sa inyo. Ang banal na Espiritu po ay gumagabay sa atin sa lahat ng oras ng ating buhay. Kahit medyo may pinagdadaanan tayo, hindi natin maintindihan. We just have to obey and believe that God is guiding us to the right path. Bibigyan ko po kayo ng example na medyo mahirap na aking napagdaanan. Meron po kaming grupo all over the Philippines sa mga pastor, together with 236 nations of the world, na kami po'y nagpupuri, kami po ay sama-sama online na nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos. Maraming panahon po, maraming oras, maraming araw. And
they scheduled 3-day celebration. Iniisip ko, hindi ako pwedeng sumama sa Batangas. It's a 3-day celebration. Hindi ko pwedeng iwanan ang mga bata. So, I said, hindi ako sasama. At hindi pa po magandang nangyari, ay umuwi kasi hindi ako pwedeng sumama kasi kailangan 4 o'clock gising na kami. Ang bata ay kailangan 5 o'clock lumalakad na kasi 6 o'clock ang kanilang klase. So isa po yung dahilan hindi ako pwedeng sumama. Pangalawa, isang araw within that week, umuwi sila nang sabi daw ng teacher, ibabaksak si Emmanuel. Oh, Panginoon ko, what happened? Isang taon na aga-aga ng klase. Tapos ibabaksak. So, nagmadali po ako na pumunta sa school. Itatanong ko kung bakit ibabaksak ang bata. Yung panahon na walang face-to-face na klase, may ibinibigay daw silang assignment. Meron po silang 9 modules na kailangan sagutin ng bata within a month. Hindi po namin natatanggap yung assignment. Pero hindi po dahilan na hindi ko natatanggap yung assignment kasi sabi nila, sinasabi daw kay Angelique yung assignment. Sabi ko, well, I'm sorry, hindi ko natatanggap. Ngayon, hindi na natin dapat pag-usapan kung natanggap po o hindi or whatever. Ma'am, ang aking pakiusap, ano ang pwede nating pagkasunduan? Amen. So sa gitna ng argument, binigyan ako ng wisdom ng banal na espiritu na tanungin, anong pwede kong gawin, ma'am? Meron pa namang panahon, gagawin namin. Hahabulin namin na gawin para hindi makaksak si Emmanuel. And binigay sa akin yung instruction. And then, dahil nagpakumbaba ako at humingi ako ng time to do it, dapat isang araw lang yun. Yung siyam na module na aking gagawin. Aming gagawin ni Emmanuel. Ang teacher mismo nagbigay sa akin ng favor. Sabi niya, hindi bali ma'am, bibigyan kita ng 3 araw para magawa mo. Hallelujah! Amen! So one blessing is, magagawa namin ng 3 araw na hindi nababaksak si Emmanuel. Kasi ang katuwiran ko sana, paano mo ibabaksak si Emmanuel ay leader yan ng English group. Sabi nga, alam ko po na mahusay ang bata sa pag-aaral. Pero dahil hindi nagsasubmit ng assignment, ibabaksak namin. Pero nasettle po yun. Isang blessing is, nagawa namin yung assignment at hindi nababaksak si Emmanuel. Pangalawang blessing is, yung palang huling araw ng pasok, yun na lang ang huling araw ng pasok. So the next day, free lang pala ako na maka-join dun sa 3-day na conference sa Batangas. So I tried hard na mag-contact sa aking leader. Sabi ko, ready na akong pumunta sa Batangas pero hindi ako registered. Ang sagot sa akin, Pastora, April 30 pa, close na ang registration. So close. Wala na. And God, paano to? Sabi mo, kami, we are the church of God. And even the gates of hell cannot prevail us. Bakit ito? Seminar lang to Kino-close nila para sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, anong pwede kong gawin. So, pagkatapos namin ng online na worship, tuwing umaga, nagmi-meeting yung mga leaders online. Nakisanay ko sa meeting ng online. Hallelujah. Sabi ko, dito ako sa Iloilo group, ready na ako pumunta ng Batangas pero hindi ako registered. Tanong sa akin, sinong leader mo? Kasi ganito. Tinawag yung leader.
Tapos sabi ng leader, sir, mga pastor, mga leader, mga bishop, close na ang registration. Sabi niya, hindi. Asikasuhin mo to. Hallelujah! Naging special pa ako, pinasikaso ako. So one day, bali Wednesday o Thursday yun, lahat ng requirements ginawa ko at pumasa ako. So, naka-join na ako. Amen. Isang araw lang. Ibig kong sabihin, by the guidance of the Holy Spirit, who is the air that we breathe, kahit tumadaan tayo sa medyo mahirap o medyo hindi natin maintindihan, but let us just go on with the guidance of the Holy Spirit and we will see that there is nothing impossible with God. Amen! Amen. All that we need in life to prosper have been freely given to us. Meron pa po ba tayong kailangan upang ang pag-ani, upang ang ating buhay bilang Kristiyano ay mamunga? Ano pa po ba ang kailangan? Tungtong po yung galing kami sa Batangas, malayo po yung biyahe at nailagay ko sa Sowers, nag-preach po ako sa bus. Yun po ang pinakamaganda na nangyari. Dahil nag-preach ako sa bus at kinausap ko pa yung driver at conductor at sa halip na ang kanilang terminal ay sa Kamuning at sa Kamyas, sinabi ko na, pupunta ako dun sa sa may farmers, doon kasi yung terminal ng Novaliches na mga van. Inihatid nila ako doon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hindi lang tayo hahagalan, humibigyan pa tayo ng pabor as we go by the guidance of the Holy Spirit sa ating buhay. Lahat po ng ating kailangan ay pinagkaloob na ng Panginoon. Kailangan lamang ay makita ng Panginoon ang ating bunga. Ito po ang tanong. Sa ilang taon na tayong Kristiyano, tayo po ba'y nakapagpatutuon na sa ating kapitbahay o sa ating kasamahan sa trabaho o sa ating kaeskwela o sa ating nakakasama sa sasakyan o nakakasama paglakad sa daan? Meron na po ba tayong bunga? Dahil yung pong pinhit na binigay sa atin ng Panginoon at patuloy niya tayo pinapalago at pinapatubo. Lahat ay ibinibigay, ating tinatanggap, kamusta naman po ang ating buhay? Ito po ang tanong na iiwan ko sa inyo. We have the responsibility. Dahil sabi po sa Acts 17:28, sa katotohanan, we live and move and have our being because of God and for God alone. Narito po tayo sa buhay na ito, sa mundong ito. Dahil sa Panginoon at sa magitan ng Panginoon at para sa Panginoon. Ano naman po ang ating sagot? Ano man naman po ang bunga ng lahat ng biyaya at pagpapala na ipinibigay ng Diyos sa atin. Colossians 1:10. So that you will walk in the manner worthy of the Lord. Sa ating buong buhay araw-araw ay dapat makita na tayo nabubuhay worthy of the calling of God sa ating buhay. Pinapahayag po tayo natin na tayo Kristiyano
ipamuhay po natin. And we will close with this. Kung tayo po'y titingin sa ating kapaligiran, maliwanag po ang mensahe ng ating buhay na ipinagkaloob ng Panginoon ay hindi para sa ating lamang. Halimbawa po, tumingin tayo sa dagat. Ang dagat po ay nagpo-produce ng maraming isda. Kinakain po ba ng dagat yung kanyang isda? Anong sagot? Hindi po. Kami po ay may puno ng mangga, Indian mango. Pebrero pa po namunga na, hanggang ngayon may bunga pa rin. Yung po bang punong mangga ay namumunga para sa kanyang sarili. Namumunga siya para makain ng iba. Di po ba? Amen. And it is so clear. Napakaliwanag pong halimbawa sa ating buhay at sa ating kapaligiran na tayo po'y nabubuhay para for the benefit of somebody else. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lang. We have to take note na ang binhi ay dapat itanim sa lupa, malaglag sa lupa, at ito'y mamatay sa dati niyang katatayuan so that hindi ito mananatiling nag-isa at hindi maghahanap ng kaligayahan o kasiyahan sa ibang tao. And sa lahat ng biyaya, oras, talento, biyaya, kayamanan na binibigay sa atin ng Panginoon, ano naman ang ating sukli. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Nakikita natin ito ng mensahe sa ating kapaligiran. No one live for himself alone. We are blessed to be a blessing to these nations. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa ating barangay, hindi lamang sa ating mga kapitbahay, kundi sa lahat ng lugar na kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Let us walk worthy for the calling that God has called us for. Panginoon Ama, the message that you have given to us for this day, ang aming panalangin, ito'y tumimo sa puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. At ito po ang maging guide namin sa aming araw-araw na pamumuhay, that everything that you have already provided for us to grow in grace in the knowledge of the Lord Jesus Christ and bear fruit for your glory and for your honor. May we be worthy of all the blessing that you are providing unto us each and every day upang ang aming buhay ay maging powerful testimonies of your grace and mercy and loving kindness for all the nations of the world around us. Panginoon, katulad ng binhi na itinanim mo sa puso ng bawat isa sa amin ang salita na aming natutunan ngayon at ito'y magbubunga para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwalhatian. May we call on the